ko. Nakakatakot. Grabe din eh. Nagme-maintain lang tayo ng 150 beats. Alright, welcome back to my channel. So tayo ngayon sa Port of Real. Pupunta tayo ng Polillo today. I-stay tayo ng weekend doon. So time check 7:47. So masyado pa maaga. 9:30 pa yung alis ng bangka. Botong Polillo. Yan yung sakyan natin. Anong isda yan, kuya? Kamara. Kamara? Laki yan. Malalim na ba yan dyan? Ay, isa. Dami rin isda, no? Sa maliliit yung iba. Anong pain niyan, kuya? Kanin. Kanin, tapos sila yung ulamin, no? Bangka na sasakyan natin, meron pala sa taas pa. Kalmado lang yung dagat. Kaso parang mababa na dito. Hindi ka na makakatayo. Manok pa. Kruk kruk kruk. Okay, after 2 hours sa biyahe dun sa bangka, nandito na rin tayo sa Polillo. Dito lang tayo ng ng sundo. Buti mainit. Maganda yung panahon ngayong weekend ah. Takpal yan. So dito na ulit tayo sa Sugod Beach. Sugod ano ba to? Beach, hindi mo beach ang tawag dito. Tama, Sugod Beach nga. So dito tayo last year. Mabalik lang tayo. So time check 9:11 ng gabi. Mapagpahinga rin tayo ng mahaba-haba kanina. So kakain muna tayo. Ngayon pa lang tayo magdi-dinner. Pulo tayo ng buffalo wings with fried rice. Ano pala, check natin yung room na rent natin. So isa lang naman tayo dito. Medyo malamig kasi sa gabi, kaya pinili ko na lang yung fan. Meron silang aircon din dito, pero sabi ko baka sobrang malamig madaling araw, kaya okay na tayo dito. May kama na rin pala yan, isang fan, tapos may ilaw din, meron sa loob, tapos meron dito sa labas, tapos merong balcony. Pwede tayong kumain dito or tumambay. Sarap magkape dito mamaya. Tara, kain muna tayo. Okay, let's go for a run. Check natin kung ilang kilometers yung kakaya natin today. So ang target ko lang is mga 10 kilometers. So dito kung dadaan tayo, mabundok dyan. Puro paahon. Dito flat. So we're planning to bike din sa bukas. Kaya siguro dito muna tayo sa flat. Baka mabigla tayo makapadyak bukas. So tara, let's go. Workout started. Mga 0.7 kilometers na tayo. Meron pala tayong dalawang tubig dito, dalawang 350 ml. Even though marami namang mga tindahan dito compared dun sa isang route, sure mas okay na rin pala kung may dala tayo. May school din pala sa tabi na ito. Mga pala Friday ngayon, kaya may pasok pa yung mga bata.
So ano pa lang, 12:49 ng tanghali. Medyo maganda yung weather ngayon, gloomy, hindi mainit kaya masarap tumakbo. Ito yung perfect na weather para sa ating mga runner. Nagme-maintain lang tayo ng 150 beats na heart rate, tsaka less than 8 minutes na pace para di agad tayo maubos. Training stress is 1.0. Recover. Buti ito yung pinili kong ruta ngayon, patag lang siya, hindi talaga tayo mababasag. Pag diniretso natin tong kalsada na to, pamunta to ng port dito sa part na to, dito na yung mga palayan nila. So kung mapapansin nyo, wala ng mga tanim na palay, kaani lang daw din nila. Tapos kahapon nung pumunta tayo dito, may mga nakabilad pa na palay. So far wala tayong nakita nakabilad ngayon kasi kaninang umaga medyo makulimlim tsaka maulan. Siguro tinago na nila. Mga bandang January siguro to February may mga laman na to. Kasi last year nung pumunta tayo dito, mag green to part na to. 0.6 kilometers behind the Smart Companion. Your average pace is 8 minutes and 6. Good for maintaining aerobic performance. So mas malawak yung palayan hanggang doon sa kabila. Nakikita mga nyug na yan hanggang doon. Uy, naka na ibon na yun. Sarang hindi kita sa GoPro. So far naka 2.93 kilometers na tayo. Unpredictable talaga yung weather dito. Kanina makulimlim yun, ang init na. Pagdating sa kabila wala na tayong sisilungan. Good luck. Malayo pa raw yung bayan not sure kung gaano kalayo kasi wala akong gamit na maps. Mingi na rin pala yung signal dito. Buti dun sa resort may wifi. Sunog na tayo sa init. Nabudol ako ng weather. Nagpas 1 kilometer na tayong tumatakbo sa initan. Hanggang doon pa yung init Sana dun sa bandang dulo may mga puno na. Ito, Tamulya Elementary School. Usually pag mga harap ng school or hospital, nagalagay sila ng mga barricade na ganyan para hindi mabilis yung mga sasakyan. 5 kilometers. Duration 39 minutes and 25 seconds. Pace for the past 1 kilometer was 7 minutes and 38 seconds. Current heart rate 100. Mukhang mga pag half marathon tayo. So far nakaka 5.7 kilometers na tayo. Ang sabi ng tanong natin kanina, wala dito 7 kilometers pa. So baka mamaya mag-tricycle na lang tayo. Baka gabihin tayo mamaya. Sa wakas, kasi mapupunong part. Kahit pa paano na liliman tayo.
Meron pa tayo ano, 6 more kilometers. You are 1 point. Distance 7 kilometers. Duration 56 minutes and 28 seconds. Please for the best. Okay, naka 7 kilometers na tayo. Mga ano pa to, less than 5 kilometers na lang siguro. Nandun na tayo sa port. Okay, napapansin nyo, ngumukuya ako. Kitag ako ng candy. So isa to sa mga wait lang. Per minute. High heart rate alert. Lower the intensity. Nag-high heart rate alert na tayo. So yun nga, take 2. Detect tayo ng candy instead of more fluids, kasi baka mamaya mag-bloated tayo. Mayroon pa naman tumakbo kapag tumutusok yung sa tiyan. So makakatulong tong candy kapag alam mo tutuyo yung lalamunan mo. Pwede siyang makapag tumulong sa yung ano, magkaroon ng maraming laway na produce yung sa bandang dila mo, ang labi. In that sense, kahit hindi ka na minom ng maraming tubig. So dito yung packet ng Mount Malulod. Yan tayo, possible bukas or ano, Sunday akit tayo dyan. May dadaanan daw tayong falls eh. Hindi ko sure kung same trail yun nang dinaan natin last time, but let's see. So let's take a break. Pakababa lang ako ng heart rate, siguro mga 160 or 170, and then enjoy natin yung paligid. Ito sa Quezon marami talagang mga buko eh. Isa to sa mga product nila. And then kahapon may nadaanan tayong factory. Sabi ko nangangamoy, parang amoy nyog na sinusunog. So may factory na raw dito sa Polillo ng gawaan ng mantika. So yung mga kinokopras mula doon sa bundok, dinadala na dito sa Kapatagan. Dito na pinaprocess. Easy walk lang, nakaka-relax na. Sarap talaga makaamoy ng simoy ng sariwang hangin. Hindi ko pa naamoy yung amoy ng tayo ng kalabaw eh. Baka pag-akit natin ng bundok or pag-bike natin, kasi alam ko may mga farm dito sa madang taas. Last time na umikot tayo may mga kabayo tayo nakita sa daan. So let's see, maybe tomorrow or Sunday, depende kung okay yung weather. Well, sana okay. Ito na yung third school na nakita natin sa buong run natin. So as usual meron din mga ganito para mag-slow down yung mga sasakyan. Ano to? Bigayan Elementary School. Meron na lang daw 5 kilometers mula dito. Bababa natin yung heart rate natin ng 162 beats per minute. So let's run this para matapos na. So dito pala yung bumibili ng kopra. Dito natin amoy yung gumagawa ng ano, oil. So far dito sa lugar natin, amoy na yung sinusunog na kopras doon. Parang amoy latik. Parang gusto ko tuloy kumain ng biko. Ang sarap. Okay, ano yan? Tayo, ano yan tayo? Buko? Buko? Ano man yan? Ano flavor yan? Mangga. Pabili nga ako. Magkano yan? Time check 1:55 ng hapon. Nakalimutan ko, di pa pala ako kumakain ng tanghalian. And then last meal natin is kaninang alas 5 pa ng madaling araw. Buti na lang may ice cream. Refresh muna tayo. Ano to eh, takbo, lakad, tas kain.
Naka-video ka. Sige, naka-video ka. Naka-video ka, sige ka. Naka-video ka. Ito may nakita tayo nagbibilad ng palay. Nakakabulin tayo eh. Kilometer was 9 minutes and 20. Nakakagala naman tumakbo. Medyo umaambo na. Kaya medyo lumamig yung panahon. So ito na yung pang-apat na school na daanan natin. Ito naman is high school, Polillo National High School. Alam ko meron pa dun malapit sa Maca Beach na isang school eh. Not sure kung elementary siya or high school. Doon pa yung banda, nagpas ng port. Maladaan natin kapag nag-ride tayo ng bike. So ito naman is State University. May natanong tayo kanina, meron parang isang elementary dito na nasa looban. Tingin ko bukod pa yun dun sa sinasabi kong isang elementary na malapit sa Maca Beach. So as far as I know, meron mga 7 school dito. Karamihan puro elementary. Okay, so far nasa 12.25 kilometers na tayo. Tapos na doon na sa dulo yung ano, yung isang elementary or school na yung 7 o pang-6. Di ko na mabilang kung pang ilang school na itong nadadaanan natin, pero siguro mga less than 2 kilometers na nasa port na tayo. Tumingin tayo sa kanan, andito na yung ano, yung Arco. Pag dinaretso natin yan, ito na yung port. Hindi ka pa tayo maligaw. Yun, talagpasan natin yung Arco. Oh, yun na yung port. So ito yung I Love Polillo. Tambay mo tayo saglit dito. Almost 13 kilometers yung tinakpan natin mula dun sa resort. Antay, may huli na? Dalawa? Ayun. Tingnan tayo ng nahuli ni tatay. Matambaka ata ate. Matambaka ba yun tay? Masarap yun ah. Nabang ako nga na ito, nasusilong na kung kantalan ay nalabas. Pag nalabas ay saan? Malalim na ba yan? Sandipat kalati lang ito. Anong pamain mo dyan tay? Ito, tingga. Tingga. Ay walang ano. Oo, pasabit lang. Doon sa Real nakakita ko ng ano eh. Ang pinampapain, kanin. Kanin nga, Oo. Ang media di yun, sa Maral ang tawagin. Kanin, tapos yung binibingot nila inuulam. Sarap na isda yan. Kaya nga eh. Eh sa Manila masarap to. Prito at prito. Sigang. Ang presko. So time check, alas 3 ng hapon. Ngayon pa lang tayo kakain. So tosilog, tapos patimpla tayo ng juice. Kailangan natin ng sweet tsaka maraming fluids. Feeling ko pagod na pagod ako. Balik na tayo ng resort, pero bago tayo magpahinga, lublob muna tayo dito.
Medyo mataas na ata yung tubig. May ilog yun sa medyo ng likod. Saan tayo dumaan? Medyo mataas ito, baka mabasahin cellphone natin. Lawak. Aray ko. Lamig. Na-relax yung paa natin. Ito paano. Okay, so after ng long run natin kanina, namuntikan na mag half marathon. Kain tayo ng masarap ngayon. So magpaiho tayo ng matambaka na isda, tapos 3 itlog, at masarap na fried rice. So kailangan natin to para bukas. Kailangan tayo mag carbo load kasi magbabike tayo ng 80 kilometers. Iikutin natin yung Bordeaux sa Polillo. So kain muna tayo bago matulog. So 7:39, target tayo matulog before 9 PM. Bahan ako. Yung daan na to parang liblib na eh. Kaya napatanong ako. So tama naman daw to. Kaso nga lang, liblib, wala nang daan oh. I mean, wala na yung semento. Siyempre makipot na yung daan.